Good afternoon po. Ang ating live ngayon ay yung ano talaga po ay hindi na maganda. Mahalata mo na talaga hindi na maganda yung ginagawa ng mga kalaban. Yung mga kunwari, yung mga good government, no? Ang lumalabas po kasi, isa lang ang balak nila. Iisa lang talaga ang acceptable sa kanila. Wala na yung mahalata mo ka mga sa mga debate, gusto nila wala ng yung nag-utos na nga ang Supreme Court na kagad-agad ipatupad ang desisyon ng Supreme Court. Akalain gusto pa ng mga senador doon, ng mga kakampi nila na wag daw, pwede daw ituloy kasi wala naman daw TRO. Anong klase ng mga tao yan? Nais ko lang sana pwede lang sana ako magreklamo. I am addressing this to mga non-lawyers na mga kumukontra at saka isang lawyer na si Okik, no? Si Okik Pangilinan. At saka si Otit, hindi naman siya abogado. Si Risa, hindi naman abogado. Diyan mo talaga makita yung argumento kahapon o kagabi sa Senado. Makikita mo talaga, iba talaga dapat abogado talaga kailanganin. Wala, huwag na kayo bumuto ng hindi abogado pagdating sa Senador, pagka Senado. Kita nung kakainin, hindi naintindihan. Kahit yan ang mahirap magdebating abogado sa hindi abogado. Malayo po, walang patutuguhan. Kasi unang-unang hindi abogado, hindi nakakaintindi kung anong batas. O ito ang nangyari po kasi, ang tama ay hindi nasusunod. Ngayon, ang mga nakakaalam ng tama, ay ano na lang sila lang sila na lang yung, sige na lang, tayo na lang magbibigay ng kung anong hindi kung ano ba, kung minsan gumagawa na lang ng gitna na lang. 5 lang kasing abogado sa Senado si Pia Cayetano, si Dante Marcoleta, si Kiko Pangilinan, sino pang isang abogado diyan? Si Chis Escudero, o Pia Cayetano, o 5 lang. Hindi, Pia tsaka si Alan Peter. So, ganun ang nangyari, ay wala talaga patutunguhan. Tapos, halata mo naman talaga yung argumento nila ay para walang iba kundi oust Sara. Wala silang ibang agenda eh. Okay, unahan natin ito sa ipalabas ko ngayon yung, pero bago ang lahat niyan, ilabas ko muna siguro yung aking ilabas ko muna yung aking pagpakilala. Kung sino ako kasi siyempre nilalait nila ako lagi. So mas maganda na maging honest tayo at magpakilala tayo. Ayan. Ito yan. Ito, labas na ito. Ulit. It's not that one. Ito po. Habang nag-antay ako ng ibang mga mga subscribers. Mga kababayan ko, mahal ko kayo lahat. Kaya bigyan ko kayo ng isang kaalaman. Memorize niyo po ito. At ito po ang magsasalba sa inyo sa kahit anong sitwasyon na kayo'y maiipit sa larangan ng batas. Kung minsan kayo'y mahuli ng pulis, ito magagamit ninyo. Kung minsan kayo may tatanggal sa trabaho, ito po magagamit ninyo. Kung minsan kayo ay maaring mapaparusahan ng kung sino mang mga ahensya ng pamahalaan, ito'y magagamit nyo. Ano po ito? Ito po yung tinatawag na sagradong karapatang pantao na nakaukit sa pinakaunang batas ng ating konstitusyon sa Bill of Rights, kalipunan ng mga karapatang pantao na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Kung sa Tagalog pa,
walang sinumang tao ang maaring matanggalan ng buhay, mapagkaitan ng kalayaan, at makumpiska ang kayamanan kung hindi dumaan sa proseso ng batas. At walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Yan po ang ating laging tandaan. Yan din po ang magpapaliwanag kung bakit sinasabi ng Supreme Court na dapat ibasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi binigyan ng House of Representatives ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Sara Duterte. Okay? Salamat po. Okay, magandang hapon po. At may nagtatanong no si Gia, Sir, meron po ba kayo isang account? Toto Kausing din po kasi kapag naka-live kayo, naka-live din siya. Oo, meron pa ako isang account. Paki-like nyo na rin yan po, paki-subscribe nyo na rin para pang pang backup. So, Eladio Socorro, Tamsak, Robin Lantin, dito to, Sir Aus Sara, may basis po. Mayroon po tayong basis. Okay? Bergie Piquero, first viewer. Salamat po at first viewer kayo. Ito po isa mga mga suki ko na tagapakinig, tagapanood. Ay, tagapanood pala, hindi tagapakinig. Ngayon, ang aking ipalabas muna para maipakita ko, mamaya ko sasabihin kung ano yung plataforma nila o o kanilang pwede mo tawagin na plot to oust. Get Sara out by all means. Yan ang nila. Saan ba yan? Ito po ang isa sa leader na sa mga grupo na yun. Ito si Congressman Percival Sendanya. Ito siya. Pakinggan natin siya. Iyan, makikita mo ang read between the lines. Pinapalabas yung kabubuhan niya eh. Graduate ng UP ito pero nagpakabubo. Hindi niya, kunwari, ano ba hindi niyo alam batas? Bakit ini-insisti mo per se ang bagay na mali naman? Hindi naman, may lilecturean kita. Nakakahiya. Sino nakakahiya? Nakakahiya itong... Ikaw nakakahiya? Nakakahiya. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Oh, tama ka dyan. Percy, I want to debate with you kung gusto mo. Pero ito lang po ang aking malecture sa iyo. Percy, ang utos ng Supreme Court ang sinunod ng mga senador. Merong kaparihan mong utok na mababang utok kagaya si Risa Hontiveros, kagaya si Tito Soto, Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan, ayaw nila sumunod sa utos ng Supreme Court. Ikaw, kaya ka kinasuhan ng contempt eh. Minumura mo pang Supreme Court na Supreme Cuddler? Alam mo, Percy, hindi ka bagay mababatas. Ikaw po ay lumalabag ka po sa batas. Kaya pwede kitang kakasuhan ng ethics case. Dapat patanggalin ka na congressman. Kasi dapat ikaw gumagawa ka ng batas. Dapat ikaw pa yung unang susunod sa batas. Ano ba ang batas na nilabag mo, Mr. Percy? Ang unang batas mo na nilabag, yung utos ng Supreme Court na immediately executory ang desisyon sa pagdeklara nila na null and void ang inyong impeachment complaint na ginawa. Percy. Percy? Isa ka sa pumirma sa mag-asa nang natanggap mo na 150 million. Percy? Isa ka sa pumirma sa impeachment. Ngayon, ang kasunod kong tanong, lumabas po ang katotohanan na binastos ninyo kung paano
talagang sinira niyong lahat para masunod lamang ang gusto niyo. Wala kayong ibang nagiging tuta ka ni Romualdez. Kunwari, ikaw ay makakabayan, makakaliwa, pero ang katotohanan niya, tuta ka ni Romualdez. Kasi susuportahan niyo si Romualdez na magiging presidente. So ngayon, ano ikatwiran mo ngayon na bakit mo kontrahin ang Supreme Court? Sige nga. Mali po yan. Ang utos ng Supreme Court ay immediately executory. Ngayon, ang katwiran mo kung sino man nag-utos-utos sa iyo, nagbigay sa iyo ng payo-payo. Ang immediately executory ay mas matindi pa sa TRO yan. Pareho lang naman kayo ni Risa Ontiveros. Ang alam ko, pinagbibigyan na sila ni Chis Escudero, ni Alan Peter Cayetano, ni Dan Marcolita. Anong sinabi niya? Sinabi niya kung hindi daw executory daw ang immediate executory, kailangan pa daw mag-writ of execution. Tapos nagbabasa siya sa Rule 39 ng Rules of Court. Oy, Risa, ang sinasabi mo ay para lamang yan sa desisyon ng korte. Pag ang Supreme Court mag-utos ng immediate executory, pwede ka mag-file ng motion pre-consideration, pero in the meantime, to pa rin mo muna ang utos, immediately executory. Hindi ko alam kung dapat nga binabara mga ito eh. Saan ba kayo kumukuha ng mga kapal na mukha kahit na mali ay sinisigaw pa ninyo? Pakinggan muna natin itong nagkunwari, taga-UP to, matalino to eh. Nagkukunwari na ay baka magkunwari ka na hindi ka magaling. Pero alam ko magaling ka eh. Hindi ka gagraduate ng UP kung hindi ka matalino eh. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong Anong tungkulin tinaklikuran ng Senado? Gusto ko makita ko pa. Gusto ko pa sampal kita eh. Tungkulin ng Senado na sundin ang utos ng Supreme Court. Hindi niya tungkulin na ipagpatuloy ang trial. Ikaw hindi ko malaman kung dapat ka na isampahan na kita ng ethics para matanggal ka pagka-congressman. Kakonsinti at taga-kubli ng mga krimen ng vice-presidente. Oh, krimen ng mga vice-presidente. Saan ang katibayan mo? Saan ang katibayan mo? Hindi yung katibayan ng Mirigris Piatos. Mismo kasama mo, congressman, si Paulo Ortega, na sasabi na hindi niya lang kung saan napunta ng pera. Mahilig ka magsalita. Kung ikaw tawagin ko kay magnanakaw ka, 150 million, isauli mo ang 150 million na binigay ni Tambaloslo sa'yo, kapalit ng pirma mo. Mahilig ka mag-akusa na wala kang ebidensya. Pakinggan natin. Ang pandarambong ng 612 million pesos. Sana pruweba mo, pandarambong. Wala kang katibayan eh. Ng confidential funds. At wala kang katibayan. Wala kang katibayan. Gusto ko masampal kita eh. Kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution. Yeah, betrayal. Ikaw ang betrayal. Ay, wala ka talaga. Huwag ka na na marami kang nilulukong tao na naniniwala sa'yo na akala nila tama sinasabi mo. Mali po yan sinasabi mo. Unang mali mo, yung mag-akusa ka na walang kang ebidensya. Baka sabihin mo, mga Mirigris Piatos, ebidensya mo, hindi po yan ebidensya. Kaya maraming tao na naniniwala na ituloy ang impeachment kasi ang akala nila magnanakaw na talaga si Sara. Pwedeng sabihin na nagnakaw siya, pero asa ng ebidensya? Kasi kung Mirigris Piatos lang, pwede sabihin na hindi rin siya nagnakaw. Kasi ang confidential fund ay sekreto. Paano mo magiging sekreto kung sino bibigyan ng mga ahente? Kung bubuksan mo, iladal mo pangalan na totoo. Ngayon lang ako nakakita ng confidential fund ay binubulatat ninyo. Buksan mo rin confidential fund ninyo, yung boss mo, si Tambaloslos. Buksan mo rin confidential fund na 4,625,000,000 ng amo mo na si BBM.
A betrayal of the will of the people. Will, betrayal. Bakit ikaw lang ba people? Bakit iba binuboto siya? Hindi betrayal. Saan ang ebidensya mo na betrayal? Ikaw nagbibetray kasi tumanggap ka 150 million kapalit ng isang pirma mo. This may have delayed our hopes for accountability. Hopes, wala. Accountability, si tambalos-los, ang kunan mo, tambalos. Accountability, yung boss mo. Dami niyong ninakaw na pera eh. Pakinggan natin Pakinggan natin si Marcolita. Siya ang gusto ko ibabanat sa iyo. Ang hirap kay mga congressman ngayon, mahilig mag-akusa na wala malang ebidensya. Ay nako, nakakahiya kayo. Kagaya sa mag-vlog ako, may ebidensya ako. Bastos to na kwan. Wala kang karapatan dyan sa Kongreso. Mabuti pa si Chiljok no sa'yo. Nagumagalang sa ebidensya. Ito, pakinggan natin siya. Si Marcolita, ibabanat ko sa'yo. Mr. Secretary. Senator Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta is recognized to explain his vote. Ginoong Pangulo, noong ang ating Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang 2 tao, pinagsabihan niya rin po meron siyang isang sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong 2, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita nyo na gumagala riyan, pwede ninyong kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyon sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Matatagpo ang kabawalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po, meron pong isang ahas na biglang nakialam. Ayun, sisindan niya yun, ahas yun. Sabi niya dun sa babae, sinabi ba ikaw ng Panginoon Diyos na pagka kumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo mamamatay? Oo, sabi ng babae. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President, nakinig. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under desire po, Mr. President. Si Adan yun. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ang pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan. Ang dami pong gustong sumausaw. Ang dami pong gustong magsabi ng kaibayong pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Nang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Tandaan mo, mainstream media, sino ba in-interview? Ang panay nagsasabi na walang kapangyarihan ng Supreme Court makialam sa impeachment, yan ang mga in-interview ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Pangatlo, lahat po ng yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, Klaro. Kung yung kalipunan po... Ibig sabihin lahat ng anti-Duterte. So ang plano, tama ako.
Plano tama sa vlog ko. Ng mga tao na yun, ang karamihan po sila, sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Legal missionaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, Sir President. Mercenaryo. To the word. Mercenaryo ng fake law. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa dusang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. Kung sa bagay nga po, sa una ko pong paghalimbawa, Panginoon Diyos na nga po yun eh. Kinontra pa ng ahas eh. Ginong Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan eh. Kasi po sa lahat ng pagdidiskusyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang kataas-taasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieved siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan eh, wala po tayong magagawa kundi tanggapin. Ay, naputol. Ibalik ko ha. Ibalik ko si Marcolita. Ayan, si Marcolita. Pasensya na, hindi ko na nakakalimutan ko. Kaya po kung minsan, Yan. imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit
at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa doon sa kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. Eh kung sa bagay nga po, sa una ko pong paghalimbawa, Panginoon Diyos na nga po yun eh. Kinontra pa ng ahas eh. Ginoong Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan eh. Kasi po sa lahat ng pagdidiskusyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang kataas-taasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieved siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan eh, wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Minsan po sinasabi nga natin kahit pabiro, alam mo ninyo basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun eh. Sa akin pong naunang talumpati kanina, Ginoong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. you, Senator Marcoleta, for your explanation. Madam. So yan ang yan ang pangkontra doon sa kay Percy. Ayaw kitang tawagin sa kung ano man meron ka sa mukha mo. Kasi pangit naman yan. So ang akin na lang siguro ay ibanggitin ko na lang dito. Alam mo sino-sino ba yung mga naglalako na mga fake news? Number 1 po si ex-Justice Antonio Carpio. Alam mo napakatalinong justice niyan. Ang pangalawa, si ex-Justice Adolfo Ascuna. Isa rin sa paborito kong basahin ng mga na ex-justice yan dati nung nag-aaral pa ako sa abogasiya. Ang isa rin mga paborito kong basahin na nagdesisyon sa Ernesto Francisco case ay si Conchita Carpio Morales. At taga ano to? Ang alam ko, taga Paway, Ilocos Norte to eh. Yan isa sa mga Ilocano na magaling, matalino. Ang isa, si dating Chief Justice Renato Puno. Dating Chief Justice Renato Puno po ay chairman ng Philippine Constitution Association. At ang president nila ay si Tambaluslos. So, ibig sabihin, kung bakit ganon hindi ka panipaniwala mga salita, mga justice na ito, binigyan to sila ng budget ni speaker na magsalita. Kasi ang problema nila, kailangan maipus ang impeachment. Maituloy ang impeachment para matanggal sa pagka-vice presidente si Sara at para hindi na siya tumakbo. Hindi na siya makatakbong vice presidente o presidente sa 2028. Yan po ang House Sara Plan. Akalain mo may desisyon ng Supreme Court. Tinatakot pa ni Tambaluslos. Tinakot niya na impeach siya yung 13 member ng Supreme Court. Ano ibig sabihin yan? Pare-pare sila, mali naman. Alam naman nila mga justice ito na mali ang kanilang sinasabi na hindi nila pwedeng kontrahin ang Supreme Court. Inuudyukan pa nila yung mga kakampi nila na yung mga kakampi senador na ipatuloy ang trial. Kahit na ba'y decision na dismiss na at immediately executory pa. Mas matindi pa sa Tiaro yan. At Tiaro, temporary restraining order lang yan. Pero itong immediately executory, execute mo muna, patupad mo muna. Pwede ka mag-apila, pero patupad mo muna. Kaya napilitan po ang mga abogado maliban kay Okik Pangilinan. Sa Senado, mga abogado ron ay sila nanguna na dapat hindi nila
suwagin ang Supreme Court. Kasi ang nangyari sa Supreme Court, nagpalabas ng kautusan, immediately executory. Na ibig sabihin, ipatupad nyo. Pwede kayo mag-apela, pero ipatupad nyo. Tapos, nung nagsampa ng motion for reconsideration, itong grupo ng House of Representatives, binigyan sila ng kautusan ng Supreme Court in bank. Inulit, the decision is immediately executory. Pangalawang beses sinabi, bakit may tapang pa kayo kontrahin ang utos ng Supreme Court? Kahit hindi na nga natin pag-usapan kung tama o mali ang decision eh. Kasi kung mayroong taong kukontra sa Supreme Court at hindi susundin, magsisimula na po yan unti-unti ay wala na pong susunod sa mga utos ng korte natin at magkagulo-gulo na tayo. Sila po ang gumigitna kung may awayan sa gitna ng batas. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya dapat i-preserve natin yung ganong sistema. So ngayon, ito sasabihin ko, balikan ko sa maiksing pagkakwento kung bakit mali ang mga pinaglalaban nila ni Carpio Morales, ni Ascuna, ni CG Renato Puno at saka si CG Artemio Panganiban. Kasama ng iba mga abogado na hawak niya sa Sambayanan. Kasama na si Percy Sindanya. Bakit mali? Number 1, ang utos sa Supreme Court ay binawalan na itong tanggapin ang pang-apat na reklamong impeachment at hindi na sila pwede magpatakbo ng kanilang trial sa Supreme Court. Pangalawang dahilan ay sapagkat hindi nila binigyan ng pagkakataon na makasagot si Sara Duterte sa mga akusasyon. Yan ang ginamit ng Supreme Court. So ngayon, punta tayo doon sa nauna. Sabi daw nila ay mali daw Supreme Court. Kung mali Supreme Court, according to them, paano gagawin natin? Sino susundin natin? Supreme Court o sila? O ngayon, ito ang dahilan kung bakit diniklara ng Supreme Court na ang kanilang pang-apat na reklamong impeachment ay hindi na pwede tanggapin kasi labag na yan sa 1-year ban. Ano ba yung 1-year ban? Sa isang taon, isang impeachment lamang ang pwedeng isampa. So ngayon, bakit nagkaganon? Tandang-tanda nyo ba na may 3 pang impeachment na reklamo na naunang sinampa? Yun yung number 1, December 2, 2024. Number 2, December 4, 2024. Number 3, December 19, 2024. So, ang sogo or utos ng ating konstitusyon na dapat sundin, kahit Senate sundin, kahit House of Representatives dapat sundin, dapat sinunod nyo yan, Percy Sindanya, nakasaad doon. Sa panahon, sa araw na natanggap ang verified impeachment complaint, ay dapat sa loob ng 10 araw na may session o session days, ay ilagay sa kalendaryo para pag-usapan ng House of Representatives ang sinampang reklamo. Yan ay kung sa unang reklamo, kada sampa ng reklamo, magbilang ka na ng 10 na araw. Pagkatapos na kalendaryo na, pag-usapan at iba to, o i-refer sa Committee on Justice. Yan ang utos ng ating konstitusyon na pailang-ilang ulit na iniutos ng Supreme Court natin sa mga nakaraang kaso. So, ngayon, ibig sabihin, bawat dating ng isang reklamo, kung ikaw nagsampa ng reklamo, may karapatan ka na i-insist mo ng yung reklamo aksyonan within 10 days. So, kayo kung hindi aksyonan, ano mangyayari sa iyo? Ngayon, yung 3 nagreklamo, may karapatan po sila, sabi ng Supreme Court. May karapatan sila na dapat inuna sila. Kasi una sila dumating, una yung bilang, ang pagbilang ng 10 days ka na nauna pa. Yung pinakahuling sinampa, yung February 5, ay hindi pa. Pwede mo sabihin, hindi mo muna.
Kaya lang ang ginawa nila, wala po silang kapangyarihan mamili kung alin sa 4 na impeachment complaint ang una nilang aayusin. O una nilang tatalakayin, o una nilang bigyan ng pansin o action. Ang ginawa nila, wala na kasi silang kapangyarihan mamili. Pinili nila pang-4. Kaya, sinabi ng Supreme Court na sa hindi ninyo pag-una ng pansin doon sa 3, ay diniklara na ng Supreme Court na dismissed na yung 3 reklamo. At katotoo nga, siniwalat niya, in-expose ni Marcoleta, kasi congressman siya dati, bit-bit niya mga records. Hindi pala nakakalendaryo. Tapos, yung isa na kiniklaim nila na nakakalendaryo, anong pruweba nila? Di ba inutusan sila ng Supreme Court na mag-submit? Mag-submit sila ebidensya kung nakakalendaryo o hindi. Ang sinabit nila, hindi yung journal of entries, yun dapat ang talaan kung saan nakalagay ang lahat ng kinakalendaryo na pag-uusapan. Ang sinabit nila, ay hindi pala order of calendar, hindi yung journal of entries ang sinabit nila. Hindi mo makikita doon. Sinabit nila sa Supreme Court. So ngayon, ganoon sila katuso. Ang katotohanan po ay yung 3 reklamo ay hindi mo pwede sabihin na may kapangyarihan sila, unahin nila yung pang-4. So ginawa nila, inaprubahan mo na nila yung pang-4, pagtapos nag-adjourn sila. Tapos pag-adjourn, nag-additional order of business sila. Sinama nila yung 3. Pagbukas, wala silang ginawa, kundi nilagay lamang sa archive yung 3. Ginawa daw nila yon kasi sinunod nila yung utos sa Francisco versus House of Representatives na kaso na kung i-endorso sa Committee on Justice, magkakaroon ng 1 year. So sinadya nila na hindi. Ibig sabihin, but good faith ba sila ron? Hindi po. So sinabi rin ng Supreme Court, napuna rin ng Supreme Court sa records nila, January 13 pa lang nag-privilege speech, nagreklamo na si Congressman Raul Daniel Manuel. Noong January 13, bakit ang reklamong impeachment nila ay hindi na si kaso? Pero po may speech na hindi pa rin na pinagalaw. Ibig sabihin talagang may balak, may masamang balak. Okay? O yan po ang katibayan na mali sila. So, mali sila sa pag-argumento na walang karapatan ang Supreme Court manghimasok. Ladies and gentlemen, may karapatan ang Supreme Court manghimasok dahil mayroon sila, binigyan sila ng ating konstitusyon na maghimasok kung may magsampa ng kaso na nakabase sa grave abuse of discretion o di kaya grabbing pagmamalabis sa kapangyarihan. Eh di ba grabe yung pagmamalabis sa kapangyarihan yung hindi nila inendorso kinalendaryo? Pagkatapos nakita pa sa records ni Senator Dan Marcoleta na yung bit-bit niya na record galing sa House of Representatives ay lumalabas pang 11 araw ang pag-endorso. So, ibig sabihin, hindi talaga inendorso. Ngayon, ang sabi ng Supreme Court, sapagkat hindi nyo inendorso, nagiging dismissed. At kung dismissed, tatakbo na ngayon ng 1 taon na palugit o di kaya reglementary period na hindi sila pwede magsampa ng panibagong impeachment complaint. Ngayon, pinuna rin ng Supreme Court yung isang pamamaraan basta may pirma ng 1/3 na mga congressmen. Ang ginawa nila, binasa nila, nakalagay sa Section 3, Article 11, Paragraph 4 na kapag mapirmahan at ma-file ng isa sa bawat 3 o 1/3 na congressman ay pwede nang ipaabot sa Senado. Yan ang sinabi nila. Eh ngayon, hindi nila pinatawag si Sara para pagpaliwanagin na hindi siya kakasuhan. So anong ginawa nila? Diniritso. Ano sabi ng Supreme Court?
Bawal, bawal. Lahat ng tao sa Pilipinas ay dapat ipapaliwanagin mo kung matanggalan siya ng kanyang karapatan o kung ano paman. Ang argumento naman ng grupo ni Sindanya, public office naman yun, hindi mo na pwede makakuha yun. Ang personal right lang daw pwede. Personal right ng tao. Mali pala kayo eh. Bakit? Yung pulis tanggalin mo sa trabaho, wala nang hiring-hiring? Ha? Parang ganun siya sabi mo eh. Kung ang pulis ay kinikilala ng ating bayan na bigyan muna ng pagkakataon magpapaliwanag bago mo tanggalin, mas malaki ang rason na bigyan mo ng pagkakataon o due process ang Vice Presidente kasi transcendental, grabe ang interest na nakasalalay dyan. Ang pulis, isa lang siya. Pamilya nilang umaasa. Ang Vice Presidente, pag mamatay ang Presidente, siya ang papalit. Kaya national security concern yan. Dapat binigyan nyo ng, sabi na sa Supreme Court, with more reason that you should respect her due process because due process is enshrined as the topmost or number one human right in our Constitution. At nakikita yan sa Section 1, Article 3 that says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang maaaring mapagkaitan ng buhay, kalayaan at kayamanan kung walang proseso ng batas at walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng ating batas. Ganun po yun. So, ibig sabihin, kung ang pulis, kung patas na tingin ng batas ang tawagin natin, kung ang tingin ng batas ay bigyan ng due process ang pulis bago tanggalin, parehong tao ang pulis sa si Sara. Di si Sara, bigyan mo rin pagkakataon na sumagot. Dahil hindi nyo binigyan, diniklara ng Supreme Court na null and void. Walang bisa sa simula pa lang ang inyong impeachment complaint. So, yan po ang dahilan. Dapat bang respetuhin ng Supreme Court? Ha? Persisirdan niya? O hindi? Asan kayo nakakuha ng batas na nagsasabi na hindi pwede makialam ang Supreme Court sa Kongreso sa paghanda ng impeachment at hindi pwede makialam sa Supreme Court sa trial ng Senado? Wala ka makitang batas. Nakalagay nga dito sa ating section 8, Article 8, Section 1 ng ating Konstitusyon na ang kapangyarihan sa paghusga ay nakalagay sa kamay ng Supreme Court at iba pang mga korte na bubuuin ng batas. At yung mga pagbabarabis sa batas ng kahit ano sa kapangyarihan na ginawa ng kahit anong opisina ay may jurisdiction ang ating lahat ng korte kasama ang Korte Suprema na pakialaman kung may magreklamo. Sa kaso ni Sara, sa impeachment niya, nagsampa si Sara ng reklamo nung binaboy nila yung tatlo ay hindi nila o inupuan nila. Kasama sa hiningi nila, kasama rin dyan yung Mindanao lawyers, hiwalay na petisyon. Mga hiningi nila, yung impeachment na inupuan at saka 4 yun. At 3 yun. Tapos, hiningi nila, dapat may due process. So ngayon, nagtatanong, argumento na nila ng mga vlogger na nagpakabobo, mga senador na nagpakabobo, mga justices na nagpakabobo. Ha? Ang argumento nila, bakit sa panahon ni ERAP, hindi naman binigyan ng due process? Panahon ni CG Corona, hindi binigyan ng due process? Hoy! Alam nyo ba anong nangyari sa panahon ni ERAP? Si ERAP po ay hindi niya in-invoke ang kanyang karapatan.
Ibig sabihin, hindi siya question. Sa panahon naman Corona, hindi rin siya question. Ang tawag dyan, winade niya nila ang right nila. Sa panahon ni Sarah, kinwestiyon niya. Oh. That's it. Oh, mag-ano na lang tayo. Ay, nako. Panay. Yan ang mahirap kapag dapat sana mga mababatas natin, mga abogado, abogada. Calvo, Jolina, Oliva, Carlo pala. Sayang hindi ka na makikita in person si Mary Grace Piatos. Wala yan. Kasi ganito ba yan, Carlo, dapat maintindihin. Kagaya ng paano kaya natuntun ng mga pulis na SUP 44? Si Bin Laden, yung bomber na si Marwan, yun po ay dahil kay Mary Grace Piatos. Nagbigay ng pera si Noynoy Aquino panahon na yun, kung hindi magali, hanggang 40 million binigay. Hindi lang 20. Kapalit ng impormasyon o ng telephone number ng katabi ni Marwan para ma-GPS malaman kung saan si Marwan. Kaya lumusob ang SUP at ang 44 sa SUP natin ay namatay. May tanong ako sa inyo, paano natunto ng CIA ng Amerika si Bin Laden kung saan siya? Bakit natuntun siya sa Pakistan? Panoorin niyo po yung Zero Dark 30 na video documentary. Diyan makikita niyo po na nagbayad ang mga Amerikanong CIA ng isang bagong o brand new na Ferrari kapalit ng isang telephone number. Ganon po kamahal ang Mary Grace Piatos. Okay, naintindihan na ninyo? O hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat po, ha? So, Carlo, Jolina, Oliva, dapat naintindihan mo na sana. Ang ibig po sabihin niyan, hindi ibig sabihin na ninakaw ni Sarah dahil ang resibo ay Mary Grace Piatos. Kung di, ang katotohanan lang yan na bawal, tinatago lang ang pangalan. Maaring ninakaw ni Sarah, maaring ding hindi, pero wala tayong ebidensya. Kahit nga si Paulo Ortiga na congressman, nagmamayabang, pero inamin niya na wala siyang ebidensya. Kung saan nagpunta ng pera, hindi lalam. Ganon din si Zia Adyong Alonto ng Lanao del Sur na congressman. Hindi niya rin alam kung saan napunta, kung ninakaw ba o hindi. Hanggang may Piatos lang kayo, tapos masyado kayong assume lang na kayo, kagaya kay Percy Danya, sinasabi na ninakaw na wala ka pang ebidensya Ibig sabihin, ang katotohanan po, Carlo, wala tayong ebidensya laban kay Sarah. O, Robin Lantin, di totoo, sir. Sarah, may basis po. May basis nga. Gusto na tanggalin, kahit natalo sa Supreme Court, gusto pa tanggalin. O, Eladio Socorro, Tamsa. Gia, sir, meron po ba kayo bagong isang account? O, meron po. Toto Housing din. Paki-subscribe nyo rin kayo dyan sa bago kong account para yan ang backup ko. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Good afternoon po. Vicente Junior Barnido, patay na talaga ang impeachment. So, ilibing na. Ilibing doon sa Taal. Ang impeachment, ilibing doon sa Taal. Ipalubugin sa Taal Lake. Argo, ngiwi. Ay, wag naman. Tawagin pa. Pangit naman kay Percy yan. Wag naman tayo maglait ng tao. Burahin lang natin sa mga prinsipyo. Wag lang sa mga bagay na mga kwan. Na nakanlumo. Mga personal na mga depekto kasi yan Merlans Forever. Wag naman. Ako nga kahit okay lang sa akin, tawagin niyo ako Kalbo. Okay lang yan. Kahit Disbar, okay lang yan. Heaven Magsayo. Dr. Toto, sampulan mo na yan. Okay, basta sampulan ko siya. Sampahan ko siya ng tinatawag na ethics complaint. Oragon na pinagpala. Maray na hapon. Oragon. Sige po, sampahan nyo ng ethics case. Tapos, si Danilo. Okay. Hindi ko nabasahin ang sinabi mo kasi pangit naman Sisi, buka ka ng bunganga nito. Huwag naman. Nakakaawa naman si Percy. Stroke victim pala siya. So, Merlans Forever. Prinsipyong komunista kasi yan. Komunista ba ito? Okay. Fernando Tadique.
Yes na yes ako sa iyo, attorney. Salamat po, Fernando. Cesar Hugar, ang daming makukulong nito. Kay tapos na ang impeachment ni Sara. Sila na naman ang may kaso. Danilo, Lerma Jacinto, naku, Doktor, chill lang po. Okay, mag-chill lang tayo. Sorlo Sirian si Percy Sindanya. Feliciano Almazar. Sir Toto, kulang po yung binanggit po ninyo. Dapat po ay wag na lang, pangit naman. Danilo, sana nasaan ka na? Nawala ka na? Ay, nawala ba ako? Kanina nawala ako. Bigla akong inatake. So Bernal, Idol, lalo na tong 2K at 10K 19 Demons Senate. Ano ibig sabihin? 2K at 10K 19. Okay lang, hindi ko hindi ko magets. Fernando Pinto, Rabi Pastor, Israel Borja. Actually, wala naman sa agenda ng HOR na may prove na guilty or not guilty si Sara. Gusto nila masway itong public opinion para mawala ng kumpensa ng mga tao at humina sa 2028. Tama, political move. Sige, Rodi Rabi, Biksana Faramis. Katoto, yan po ang mga yan ay ex-justices na babayaran yan ni Tambalusos. Tama, naniwala rin ako ganun. So, Dennis Kausing, kapatid ko. So, Slap, nandito ako. Bakit hanap mo ko? Gamitin ko mo GPS. You need GPS to find her. O, yun. Okay, so Rudy Rabi, Supreme Court decision are correct and final. Tapos, Slap, sunod mabasta't nasa tama ka. Okay. Sino pa? Si PSP. Boss, unahin natin ang buhaya. Hindi nila. Sinong buhaya ba? Yung mga sa buhaya sa baha. Nako. Dennis Kausing, si BBM, di na pwedeng tatakbo sa 2028. Si Romualdez, hindi man dugong Marcos. Suportahan ba siya ng mga Ilocano? Ay, malamang hindi. So, Zia Katubig, good afternoon, Idol Toto. Anong comment mo, sabi ni Mike Abe na mali ang pagsagot ni Marcolita kahapon? Ay, mali. Si Mike Abe ang mali. Tama po ang sagot ni Marcolita. Lil Straw Hat, Sir Toto, actually bilib ako kay Marcolita. Siya nag-deliver, bilib ako, nanalo. Kita mo, ang ending ay nanaig siya. Binasura na tuloy ang impeachment complaint laban kay Sara. Si Jerry Diaz Taming, bakit nagpipilit ang HOR na matuloy yung impeachment this year? Pwede namang sa February 6 na lang kayo mag-file, malapit na. Diba? Slap, bayan muna bago bulsa. O Polito Minis, sayang Katoto ang balimbing ka. Hindi po ako balimbing, Polito Minis. Ang aking kinakampihan ay batas. Wala akong pakialam kung kanino kakampi batas. Ang problema po sa iyo, Polito Minis, lahat na lang kahit tama si Percy, kahit tama sa mga Duterte sa batas, kinukontra mo dahil kaaway mo. O meron ka nang conclusion na nagnakaw si Sara, wala ka namang ebidensya. Diba? Ganun lang kayo na mga lahat kayo ng mga anti-DDS. Slap, so help me God. Last words, President say, he's swear in. Bog Saddam, ayan, klaro na opinion at pagpapahayag ng batas regarding impeachment result by EC that the impeachment is unconstitutional. Tapos, purso pa rin kayo. Dahil sa interest niya sa position sa 2028. Okay, John Kabinbin, patay na po ang kalayaan. Huwag ka maniwala dyan, John. Huwag ka magpapaniwala dyan. Ang kalayaan ay pinaglalaban yan, hindi natin Bakit? May kalayaan ba tayo sa panahon ni Bongbong? Wala rin pare-pare lang yan. Kaya dapat ang kalayaan natin, pinaglalaban natin yan. Chicken Pop Genius, Dr. Toto, kasama mo Pastor Motorgo, ayoko lang magsabi. Sa aming dalawa na lang yun. Rexana
At tapos paramis, buti na lang may Marcolita na abogado. Argo, host kampi sa batas. Biksana, paramis, katoto yung MR kinumpara ni Soto sa basketball. Ay, hindi naman basketball yun. Angelo Mulunda. Hello po, Doktor. Pasensya na po. Replay na lang ako nanonood. Sige, busy kasi ako. Lagi masaya po ako sa Justice Prevails. More power. God bless. Zia Katubig. Boss, hindi na katubig, katubag. Katubag pala. Katubig ako ng katubig. Katubag pala. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat.